dalawang higante sa ekonomiya ng mundo, ang China at Japan, ay nagbabadya ng isang malaking digmaan. Ang China na kinikilala bilang pangalawa sa 10 pinakamalalaking ekonomiya sa mundo at ang Japan na nasa ika-4 na pwesto ay may matagal ng alitan na umabot na sa ilang siglo. Sa kasalukuyan, ang China ay itinuturing na isang superpower. Malawak ang teritoryo at ang lakas ng kanilang militar ay hindi matatawaran. Sila rin ay pangalawa sa pinakamayamang bansa sa mundo na may GDP na umaabot sa 18 dolyar. Ito ay kung ikukumpara sa Japan na may 4 na bilyong dolyar lamang. Mayroong mahigit 3 milyong sundalo ang China, samantalang ang Japan ay mayroon lamang higit sa 800,000. Ngunit kung ating sisilipin ang kasaysayan, ilang beses na ring nasakop at napasailalim ng mga Hapones ang China. Sa katunayan, 7 beses nang pinaluhod ng Japan ang China na nagpalalim palalo ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Noon kasi hindi pa gaanong malakas ang China at isa ito sa mga pinakamahihirap na bansa. Samantalang ang Japan naman noon ay isa sa mga nangungunang bansa sa buong mundo. Nagsimula ang alitan ng dalawa noong 1894 hanggang 1895. Ito ay nag-ugat sa pag-aagawan sa teritoryo ng Korea na matatagpuan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa labanang ito, nadurog ng Hapon ang mas mahinang puwersang Tsino dahil sa kanilang mas advanced na teknolohiya at kakayahang militar. Noong mga panahong iyon, matagumpay na nakuha ng Japan ang kontrol sa Korea at sila ang siyang namahala dito na umabot hanggang sa wakas ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945. Bukod dito, nakuha rin ng mga Hapon ang kontrol sa mga islang Diaoyu, kung tawagin ng China, na pinangalanan naman ng mga Japanese bilang mga Senkaku Islands. Sa paglipas ng mga siglo hanggang sa kasalukuyang panahon, tila ba nagbago na ang sitwasyon. Ang Japan na ngayon ang lubos na nababahala sa kakayahan ng China. Lalong-lalo na ngayon na lantaran na ang pambubuli nito sa mga mas maliliit na mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas at Taiwan. Bukod dito, lubos ding nababahala ang Japan sa mabilis na militarization activities ng China sa karagatan, partikular na sa Indo-Pacific. Isang halimbawa nito ang nangyari noong Abril taong 2022 kung saan umabot ang 4 na missile ng China sa exclusive territory ng Japan dahil sa isinasagawa nilang military exercise malapit sa Taiwan. Kapag kasi titignan natin, ang Japan ay nasa isang napakadelikadong posisyon. Napapalibutan ito ng 3 magkakakamping bansa. Ang China sa timog, ang armadong North Korea na may nuclear sa kanluran, at ang Russia sa hilaga. Kaya hindi nakakapagtaka na ang Japan ay nagkukumahog ngayon sa pagbuo ng mas matinding armas para gamiting depensa sa mga posibleng magaganap na digmaan sa mga darating na taon. Mula kasi nang matapos ang World War II kung saan natalo ang Japan sa kamay ng Estados Unidos, tinapos nila ang kanilang pagiging imperialista at dahil dito, bumaba ang kanilang kakayahan sa digmaan. Ang kanilang mga armas ngayon ay sapat lamang upang depensahan ang kanilang bansa. Simula nang inatake ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, lalong nag-alala ang Japan sa magiging kapalaran nito. Kaya sila nagpatupad ng mga sanctions laban sa Moscow upang hadlangan ang posibleng paggamit ng nuclear weapons. Alam ng Japan na ang Russia at China ang ilan sa mga bansang may pinakamaraming nuclear weapons sa mundo. Kaya kinakabahan sila sa banta ng posibleng paggamit ng bombang ito. Iniisip ng Japan na kapag gumamit ng nuclear weapons ang Russia, maaaring sumuporta ang Beijing at malaki ang posibilidad na gayahin ng mga inchik ang Russia sa kanilang taktika upang sakupin ang mga lupa at karagatang kanilang inaangkin.
gaya na lamang ng South China Sea, Senkaku Islands at ang Himalayan borders sa India. Inaangkin ng China ang halos 1.3 milyong square mile ng South China Sea kahit na napakalayo ng posisyon nito sa kanilang bansa. Nagtayo sila dito ng mga artificial islands, military bases at mga aircraft runways na nagdudulot ng pangamba sa mga kalapit na bansa dahil maaaring gamitin ito ng China upang palawakin palalo ang kanilang sakop sa South China Sea na maaaring sa kalaunan naman ay magbigay ng daan sa Beijing na kontrolin ang mga daanan ng tubig na nagbubunsod ng panganib sa malayang daloy ng kalakalan. Para kay Japanese Prime Minister Kishida, ang mga hakbang ng China sa South China Sea at Indo-Pacific pati na rin ang gawain ng Russia sa Europa ay isang malaking banta sa seguridad ng buong mundo. Gaya na lamang ng hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagdudulot ng malalimang pagtatalo sa maaaring pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig. Kaya't inulunsad ngayon ng Japan ang panukalang taasan ang kanilang budget ng kanilang depensa mula 1% hanggang 2% ng kanilang GDP. Isang hakbang na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa kanilang militar. Ang mga armas kasi ng Japan ngayon ay nakatuon lamang para depensahan ang kanilang bansa. Pero dahil sa lumalawak at tumitinding pambubuli ng China, ay malamang ito na ang tamang panahon para magkaroon ang Japan ng counter-offensive measures. Ayon sa kanilang Prime Minister, ang China ang pinakamalaking banta sa Japan ngayon. Ito ay dahil sa patuloy na pagdami at paglaki ng puwersang China malapit sa Senkaku Islands na inaangkin ng China bilang kanila umanong sovereign territory. Madalas bisitahin ng mga barkong pandigma ng China ang lugar at halos araw-araw nang nagpapalipad ng mga fighter jets ang Japan upang itaboy ang presensya ng mga Chino sa isla. Bukod sa pagde-develop ng mga makabago at sofistikadong fighter jets at mga long-range missiles, nakikipagtulungan din ang Japan sa mga mambabatas ng Asya at karatig bansa gaya ng India sa pagbuo ng isang samahan. At dito nga nagsimula ang tinatawag nilang Quadrilateral Security Dialogue, isang malawak na estratehikong alyansa sa pagitan ng US, Australia, India at Japan upang tapatan ang namumuong alyansa ng China, Russia at North Korea.